Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Simula na natin to. Samantalang sila Danilo at Noli, bangog na bangog dahil sa labis na hilo. Matapos nun, agaran din namang nagkahiwalay ang kanilang grupo sa mga antingerong yon. Ang araw ng kanilang misyon ay ang unang Lunes ng buwan. Bali ilang araw na lang ang kanilang hihintayin upang simulan na nila ang kanilang paglalakbay. Nang makarating na sila sa baryo, agaran din namang humiga sila sa papag dahil sa sobrang pagkalasing. Sa pagsapit ng gabi, nang magising itong si Noli, ay naramdaman naman niyang hindi na gaanong malakas ang tama ng tuba sa kanyang ulo. Ang mga kasama naman niya, nakita niyang tulog na yon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo at lumapit sa ilalim ng puno ng langka, kung nasaan ang mga duyan doong pwedeng tambayan niya. Habang nakahiga siya sa duyan, panay naman ang pagsipat niya sa sikat ng buwan. Maya-maya pa, naisipan naman niyang bisitahin ang kubo ng mga tauhan niya kung kamusta na ba ang kalagayan nito. Paglapit niya sa kubong kinaroroonan ng mga ito, nasipat naman niyang walang kataw-tao doon. Kaya't sa isip-isip niya, baka nag-iikot lang ang mga ito sa paligid ng kanyang farm. Pagbaling ng paningin niya sa kabilang banda, tama nga siya. Nag-iikot ang mga tauhan niya sa buong manukan niya. Nang mapansin siya ng mga tauhan niya, agara naman siyang binati ng magandang gabi at lumapit. Magandang gabi naman sa inyo, Doy. Kamusta naman kayo rito habang wala ako dito ng ilang oras? Sagot naman ni Noli. Okay lang naman kami, Kanoli. Wala namang kakaibang nangyari dito. Sagot naman ito. Sa patuloy nilang pag-uusap, napansin naman siya ng mga tauhan niyang may tama pa siya ng alak. Halata kasi yung pagsasalita niya. Kaya't dali-dali siyang kinuhaan ng mga tauhan niya ng mainit na sabaw na galing sa kinatay nilang manok. Bukod kasi sa mga panabong na manok nilang inalagaan, may mga alaga din silang pangkatay lang. Nang makita ni Noli ang tinulang manok na may papaya, natuwa naman siya dahil paborito niya ito. Habang nilantakan niya ang pagkain yon, may sinabi naman siya sa mga tauhan niya. Oo nga pala, sa susunod na mga araw, may lakad kaming lahat. Sinabihan ko na si Mang Maro na habang wala kami rito, tuwing gabi bibisita siya sa labas ng ating manukan. At saka Ambong, ihanda niyo ko ng 3 panabong dahil dadalhin ko ito sa aming paglalakbay. Wika ni Noli sa mga tauhan niya habang humihigop ng sabaw. Tumango lang naman ang mga tauhan niya na wala yung problema. Bago siya umalis sa kubo ng mga tauhan niya, marami pa silang tinalakay na mga usaping yon. May ilang umutang sa kanya ng salapi nang siyang kaagad niyang pinagbigyan. Gawa ng ang sinabi niya, ilang linggo din siyang mawawala. Ilang minuto pa ang makalipas, nakabalik na nga si Noli sa kanyang pinagpapahingahan. Pagsapit ng umaga, maaga pa siyang nagising upang libutin ang buong lugar
na pinaglalagyan niya ng mga panlaban niyang tandang. Tumulong na rin siya sa mga tauhan niya na gawin ang mga bagay kagaya ng pagbibigay ng mga patuka sa mga panapong. Kasama niya noon na si Danilong nag-iikot dahil bilang isang sabungero din, mas gumaganda ang pag-iisip nila tuwing umaga kung makikita nila ang titikas ng mga tandang na kanilang nakikita doon. Habang abala sila sa pag-ikot sa buong lugar, nasipat naman nila ang barkada niyang si Guyo na bumisita sa kanilang manukan. Bali na sa 5 yon katao at kasama na dito sila Leroy. At may dala-dala itong mga panabong nang siyang susubukan nilang ipanlaban sa mga alaga ni Noli. Makalipas ang mga minuto, nagpasya na rin silang lumapit sa mga kasama niya. Kasabay kasing nag-almusal sila Manong Duming sa ilalim ng mangga. Sakto ding dumating ang ibang barkada nila Guyo. Habang nagkakasiyahan sila sa tambayan ng mga oras na yon, aliw na aliw noon ang mga tauhan ni Noli nang makita nito kung paano lumaban ang mga tandang nilang inaalagaan. Lalong-lalo na yung galing na lahi sa kanila Umar na talagang pwede sa labanan ng derbe. Habang ginagawa nila ang mga bagay na yon, nagpakatay naman si Noli ng mga alaga niyang pang-ulam na manok upang gagawin nilang pulutan mamaya sa inuman. Mati kasi kapag nagtipon-tipon sila ng mga barkada niya, malabong walang magaganap na laklakan. Paring Noli, kailan ba tayo muling bababa sa lugar nila Omar? Mukhang nasasabik na naman akong magbitaw sa Roweda eh. Wika ni Guyo kay Noli. Hindi ko alam par. Dahil sa may pupuntahan pa kaming misyon nila Manong Duming. Ikaw, pagka gusto mong sumama sa amin. Sagot naman ni Noli. Ngunit nang marinig ito ni Guyo, napatitig naman ito sa kanya habang bahagyang natigilan. Hindi na siguro par. Baka makakasagaba lang ako sa lakad niyong yan. Sagot naman ni Guyo. Nang marinig ito ni Noli, ngumisi lang naman siya habang sumasagot ng Sige, hayaan mo na. Pagbalik namin dito, tutungo tayo sa lugar nila Omar. Sa ngayon, kayo na muna ni Leroy at ng mga kasama mo na lumaban sa ibang baryo ng Sabong. Pero bilin ko sa iyo, mag-ingat kayo at huwag kayong magpapaabot ng gabi sa daan. Nang sabihin yun ni Noli, tumango lang naman si Guyo habang nagpapasalamat sa kanyang payo. Matapos ang araw na yon, grabing kasayahan ang naganap sa tambayan nila. Ngunit lumipas lamang ang isang araw bago sasapit ang kanilang lakad. May nangyayaring kakaiba sa tambayan nila Noli. Dahil may isang panauhin ang bumisita sa kanilang manukan na hindi ordinaryong tao. Isang hapon, habang nasa labas sila Noli ng kanyang manukan, may nakita siyang isang panauhing naglalakad papunta sa kanya. Habang bakas na bakas sa itsura nito ang labis na kalungkutan. Nang makita ito ni Noli, agad naman niya itong tinanong ukol sa pakay nito sa kanya. Nang makalapit ito sa kanya, panay naman ang pagmamakawa nito
na para bang may nais itong hingiing tulong sa kanya. Agad naman niyang namukhaan ang lalaking yon. Dahil sa tuwing bababa sila ng baryo, palagi niya itong nakikita na may pasan-pasang mga kahoy na ibibinta pa nito sa bayan. Halos lumuhod ito sa kanyang harapan nang siyang nasilayan naman ng iilan niyang mga tauhan. Ilang saglit pa, humahagulgol na ito sa kakaiyak nang siyang halos hindi niya maintindihan. Ayon sa lalaki, maaari ba daw niyang matulungan ang anak nito? Hindi na raw niya kayang labanan ang mga nilalang ang gumagambala sa nag-iisa niyang ampon na anak na may sakit. Upang malaman ang kinakatakutan nito, nagwika siya ng, "Bakit, Manong? Anong nangyari?" Nagtatakang wika ni Nuli. Habang nagsasalita siya ng mga oras na yon, pilit niyang tinatayo ang lalaki sa pagkakaluhod nito. Sumunod naman ang lalaking yon upang magawa na nilang mapag-usapan ang kinakaharap nitong problema. Sa pag-upo nila sa isang ugat ng puno, doon na nag-umpisang magkwento ang lalaking yon tungkol sa pangyayari sa kanilang bahay. Ayon sa matanda na ang tinuturi niyang anak ay palaging binibisita ng isang aswang na halos hindi niya alam na kung saang uri na pabilang ang ganong nilalang na yon. Sa ilang minuto nilang pag-usap, doon na kumpirma ni Nuli na isang mambabarang na puti pala ang lalaking lumapit sa kanya. Ang mambabarang na puti pala ay halos kagaya ito ng pag-uugali ni Mang Carpio. Di ba mambabarang din yon? Hindi ito nambabarang ng panig sa kanan. Bagkus ang binabarang nito ay ang mga nilalang sa kaliwa na may atraso sa kanila. Ayon sa mambabarang, na ang bumisita sa kanyang anak ay isang aswang na hindi niya mawari kung saang uri ito na pabilang. Paglalarawan ng lalaki sa nilalang, halos kasing taas ito ng isang puno na halos mapagkamalan mo ng isang mantiw dahil sa taas nito. Punong-puno ito ng tinik sa katawan nang siyang nagpapahirap na masugatan ito. At kulay lila din ang mga balat nito nang siyang ikakagulat mo dito. May mukha din ito sa kagaya ng isang lubo nang siyang nakakapanindig balahibo na katangian nito. Bukod pa dito, napakahaba din ng mga ngipin nito na kulay itim na dahil sa sobrang pula. Meron din itong matatalas na mga kuko na parang bakal sa tigas dahil minsan na niya itong nakita kung paano nito biniyak ang tuyong kahoy na tubog na malapit sa kanilang bahay. Dagdag pa ng mangkukulam. So mga ka-ermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Susunod din natin ang susunod na part. So kung nagustuhan nyo ang ating kwento, mag-like naman kayo. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.